Guys, laba, sige lang tayo ng laba kahit tumuulan. Wala namang problema dito kahit may bagyo, basta hindi lang mag-brown out. Kasi may dryer na dito na pampatuyo, diretso tupi na pag matapos. Sabi ng amo ko, ano to, mga delicate na damit. Kaya lagay ko siya sa net para hindi masira. 15 minutes lang naman to. Isa lang ko. Tapos pag dryer, hindi ko rin tanggalin dito. Kasi pangalawang laba ko na to guys, sa ganito, damit niya to. Yung una ganun din ginawa ko, yung bagong bili talaga. Dinala kasi niya to sa Amerika. Ayan. Labahan na ulit. Pati ito siya. Hindi ko na to siya ilagay sa yung tawag dito. Oh. Para saan to guys? Alam nyo ba to? Oh. Or paglamig siguro guys no doon sa Amerika. Oh. Or pag-unan sa aeroplano. Ngayon ko lang ito nakita guys. Kaya maglaba ta. Kasi aalis na naman sila. Tapos na yung ano guys, yung tawag nito. Yung giwasing ko. Ilagay na natin dito sa dryer. Oh. Yan nga. Pabugso-bugso ang ulan dito. Tapos maglaba ka ng ganito. Ano gagawin kung wala kang pangtuyo? Dryer ba tawag nung guys? Tama ba yun? Diba? Tapos ngayon, paandar rin na natin. And then press. Tapos ito na yung pinaglalagay ko sa pisnit. Isa lang na natin ng 15 minutes. Diba? Sarado na natin. Diba? Ang sabon nila dito guys, ito. Liquid. Kasi ang mom ko na babae hilig sa black na damit. Kahit anong klase na basta ayaw niya ng powder kasi hindi daw yung damit niya. Ito ang gamit niya na pagpasok. Punta ko dito pagpasok. Ito lang talaga gamit. Kaya ayaw niya ng powder. May powder man kami para sa amin. Sa mga comforter, sa mga bedsheet, towel, yun lang. Yun ang pinaggamitan ko ng mga tawag nito, yung powder. Kasi dali lang din yan maubos guys kung yan din isabon ko sa lahat ng mga gamit nila, diba? Tahimik na dito ng hallway ng kulungan ng aso ng alaga ko guys. Hallway ng aso to diba? Na post ko na rin to dyan sa YouTube ko. Tapos
Dalawa sila, namatay na yung isa. Na heart attack. Naawa ako guys, iyak ng iyak kaya ako kasi alaga ko yun. Tapos ngayon, isa na lang natira, ayaw na ipalagay dito. Kasi baka magkasakit daw sa kakaisip kasi siya na lang mag-isa. Doon na siya sa loob palagi sa bahay. Wala kaya dito, tahimik na. Wala lang sasalubong sa akin na tatahol, yung makipaglaro ba sa akin. Wala na, tahimik na. Kundi laba. Pinaliguan ko yung isa kanina guys, kaya nakasampay yung isang towel. Towel nila ito pagpaliguan ko. Diba? Ito, ano to siya? Ito yung higaan nila guys. Higaan nila to. Ayun ang kulungan nila. Diba? Wala ng tao. Wala ng aso. Maingay yan guys. Pag papasok ako dito sa kulungan nila, sa salubong agad kaya. Yun ang namimiss ko. Pero yung isa natira, malambing naman. Kaya lang, ando na siya palagi sa loob. Ayaw na dito ilagay. Baka daw mangyari, baka susunod daw kasi wala na siya. Palaging kausap. Maganda siya doon sa loob kasi andun kami. Palagi niya nakikita na may kasama siya. Kaya, nakakaawa. Ito yung gym guys. Kaya yun. Ito yung puno ng kapitbahay guys. Ito yung pagitan na pader. Yan. Yan nakita na yung mga screen na baka. Kapitbahay na yan. Kaya kahit wala kami puno, marami kaming walisin dahil sa puno nila. Lalo na pag malakas ang hangin. Ay, nako. Sobra, guys. Ay, bakit? Ano nangyari dito? Namali ako pag pindot, guys. Okay na. Buti nga nakita ako. Diyos ko. Ang 15 naging 55. Laka. Sobra. Tahimik na siya guys. Wala na kayong naririnig. Kasi tuwing video ko dito, ang boses niya ang naririnig talaga. Yung namatay na aso. Ano pa lang siya guys. Wala pang 1 month. Ngayon, katapusan ng July, mag 1 month siya. Pero gikremate siya guys. Andyan siya nakalagay sa may sala. Kasi yung isang anak na sa ibang bansa pa, ayaw niya ipalibing. Kahit nakakremate daw, at least nasa bahay lang. Yun ang gusto ng isang anak na sa Amerika. Iyak ang iyak ngayon guys. Kalab tao talaga. Ano talaga siya sa... Kasi kanya to dalawa. Mahilig sa aso kasi yun. Komodo na nakapag-asawa. Magbakasyon man daw yun dito sa December. Kaya pinatabi niya yung kremit ng aso niya para makita daw niya. Dinala ko pa yun guys sa sa doktor nila. Nakaabot naman doon. Kaya lang medyo natagalan kasi walang driver. Paglabas ko, nag-abang pa ako ng tricycle. Kaya tricycle din ang tagal. Dapat kung may pangyayari na yun, na panahon na yun, kung andito lang yung driver, papatakbo agad sa sasakyan. Hindi gi-commute ko lang. Kasi hinabol ko talaga papunta dun sa pit. Kasi malapit lang dito. Matagal nga ako nakasakay ng tricycle. Kaya pagdating doon, pagkalapag lang ng ganyan doon sa clinic ng aso na dito, wala.
Hindi na survive kasi kahit ninji ka ng ano, yung tawag dito. Ewan ko kung para saan yung ano na yun, inject. Ano siya guys, yung nganga na lang. Tapos yung ilong niya, may lumalabas na bumubula siya ba. Pero nagnganga na siya, ang balihinga. Ang lumalabas sa ilong, yung bula na medyo yellow-yellow na plema, gano'n. Ganun siya. Sabi ng doktor niya doon, ano daw, heart attack yung, ano tawag nila, yung biglaan ba. Kasi nung umaga guys, nagwalis ako sa labas sa garahe. Andun din silang dalawa, takbo-takbo, laro-laro. Nung pagdating ng hapon, 2:30, umpisa na siya guys dito kasi andito na sila sa kulungan dito eh. Dito niya. Tuwing punta ko dito, isa lang ang sumasalubong. Ang siya, hinahanap ko kung nasaan. Dito lang siya guys, oh. Dito lang. Diyan. Sumuksok talaga siya diyan. Yun, pagtingin ko, takot ako. Abuti nga ka mo, andito yung isang anak. Tinawag ko. Tiningnan niya. Sabi niya, ano gagawin natin ate? Sabi ko, tawagan mo yung mami mo. Ano gagawin natin? Yun, nagdesisyon sila nga, ipunta ko nga sa doktor. Hindi pa rin na ano. Inuwi ko na lang dito. Tapos pagdating nila, dinala doon sa mag-cremate ng mga animal. Lungkot, lungkot talaga. Hanggang dito na lang guys.